Ngayon no, mga kababayan, asaan na ba tayo? Alam na din pala ng dating Pangulong Duterte na hindi siya makakauwi, hindi siya makakalabas doon sa ICC. Bakit to mga bossing? Ito, Ang dating Pangulo alam na ng dating Pangulo na interim release. Goodbye na. Pakinggan ho natin mga bossing ha. kausap kahapon sa detention facility ng International Criminal Court o ICC ng The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kanyang kapatid na si Bong Duterte. Ay, yung ICC at si Bong Duterte, sila ulit ha. Hindi pumasok sa utak ko eh. Oh. Kausap kahapon sa detention Nakausap kahapon sa detention facility ng ICC si Duterte at si Bong. facility ng International Criminal Court o ICC ng The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kanyang kapatid na si Bong Duterte. Ayon sa kapatid ni FPRRD, alam na ng dating Pangulo ang desisyon ng ICC na tanggihan ang apela ng kanilang kampo na interim release. Tingin nyo mga kababayan, big deal kay Duterte yun? Tingin ko hindi. Tingin ko hindi. Maganda yung kanyang lugar doon. Maganda yung kinatitirikan niya doon. Kinatitirikan, grabe no. Sorry! No, para namang nasa nicho o ataol. Sorry. Maganda. Hindi, sa bagay, di ba? Saan kayo nakatira ngayon? Dito kami tumitirik. Dito. Di ba? May salitang tondo ng ganun. Maganda yung lugar niya doon. May saktong higaan. May television naman yata, may computer, wala nga lang internet. Ay, hindi! Pero nakakatawag araw-araw eh. Kumbaga ho, mga bossing, walang pinagkaiba doon sa mga OFW. Kawawa pa nga po yung mga OFW doon sa gitnang silangan eh, o Middle East eh. Bakit to? Kasi meron akong mga nakikitang mga tawag doon? Mga dokumentaryo, mga bossing, na yung kanilang bahay o yung ibang mga OFW, square na square lang etong kwarto na ito o etong pinagbablagan natin. Like example, yung nakikita nyo na pintuan na yan. Hahatiin pa sa dalawa yan. No? Tapos, yun yung bahay nung OFW. Kapraso lang. Kaya dati Pangulong Duterte, malaki pa yata ito eh. Siguro doble nitong pinagbablagan ho natin eh. Mga bossing eh. Di ba? Doble with kompleto ho, with matching pagkain pa. At araw-araw na dalaw. 1 to sawa ang dalaw daw ho, mga kababayan. Hindi totoo yung sinasabi nila na may oras-oras lang. 1 to sawa daw ho ang dalaw. Sila, ang dami nilang pera. Kaya pabalik-balik lang sila. So, same lang din. Di ba? Parehas lang din mga bossing Chief Amo Sir. Sabi ni Piwi, AI generation, hindi na uso, penpal, sarap nga ni Digong dun. Araw-araw nakakausap with matching tawagan sa telepono, di ba? Mismong ang dating Pangulo ang nagsabi umano sa kanya na alam na niya ang desisyon ng korte. I did not mention that to him. He mentioned it. Sinabi na sa kanya, pinaliwanag niya sa kanya. Siguro ang sakit siguro sa dating Pangulong Duterte noon kapag kayong sinasabi na dating Pangulo, hindi, Rodrigo, siyempre Rodrigo ang itatawag dyan, hindi naman nila Pangulo yan, no? Rodrigo, yung interim release gustong mangyari ng iyong pamilya, hindi namin pinayagan. Tapos papakinggan niya. Ganito kasi ang dahilan. Lagi hong may dahilan yan, mga boss. Ganito kasi ang dahilan. Yung anak mo, doon sa labas ng detention facility mo, sumisigaw, jailbreak daw. Yung mga senador nyo doon sa Pilipinas, nakita namin na hindi magiging patas kapag inuwi ka namin sa Pilipinas at doon ka nilitis. No? Yung mga ganyan mga kababayan, sakit. Sabi siguro ng dating Pangulong Duterte, si Sara naman kasi kung ano-ano mga sinasabi, ang kati ng ilong ko. Kung ano-ano naman kasi mga sinasabi ng anak kong si Sara, mapapaisip,
Bakit kaya sinabi ni Sara yun? Eh, imposible naman ako maitakas dito. Eh, jailbreak. Ganun daw. Siguro, gusto niya lang talaga akong mag-stay dito hanggang 2028 para doon sa kanyang kandidatura. Dahil sasabihin niya doon sa mga DDS na ako ang pag-asa para maiuwi si dating Pangulong Duterte. Kaya ibuto niyo ako. Siguro yun yung gagawin. Malaninoy Aquino daw po. Kaso sabi ng mga kakampik o mga dilawan na tinatawag natin dati, ang layo naman yan doon sa kay Ninoy Aquino. Di ba? Sabi ni Jorge Edralin, lawbreaker ang mga Duterte. Kaya sure, hindi na babalik si FPRRD pag na-approve ang interim release. Isa pa din ho yan. Yung hindi nila paggalang. No? Isa pa din ho yan, yung hindi nila paggalang sa ICC. Sabi ni Bugi Arellano, Mark, kung ano-ano kasi ang pinagsasasabi mo dyan. No? Mali pala. Ng vice-presidente pala. Mark, kung ano-ano kasi pinaggagawa at pinagsasasabi ni BP Sara at yun ang pinagbasehan ng ICC. Kaya deny ang interim release. Correct. Sorry to you hear about it, but he's prepared. So, but it's okay. Okay naman. Di ba? Sabi ni Ginger Cat, Duterte is mocking the law. Totoo, yan. Ito, sinasabi ng mga kaanak na mismong nasa loob na okay, kalagayan, kinalalagyan ng dating Pangulo. Si Roque, kung ano-ano ang mga sinasabi, hindi naman makapasok sa ICC. Di ba? Mas maigi pa, humba ang pag-usapan. At least, sa humba, mga boss chipamo, sir, expert si Roque dyan. Ha, di ba? Samantala si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque naman naniniwalang nagkamali ng desisyon ang Nagkamali ng desisyon, Grabe, ibang klase. Paano? Sige nga, paliwanag mo. ICC. Iginiit niya na pinagbatayan ng ICC sa desisyon ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Yun nga daw. Bakit naman? Isa na dito ang pagkakaroon umano ng sabwatan ng ICC at Marcos Ako po, nadamay na naman si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos yung kay naman, kay Pulong Duterte naman daw ho, mga kababayan, US yung dinamay naman ni Pulong? Diyos ko, hindi matitigil itong mga ganito ng mga DDS, Si Marcos, baka alam niya, Roque, kapag ka nalaman pa ng Pilipino, example, nalaman, totoo pala si Marcos, yung nagpahuli, nagpakulong kay dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Baka matuwa pa lalo kay Bongbong Marcos yan na ating Pangulo Bakit? Ang kulit na ng matanda tagal-tagal na makulit. Tsaka, kailangan bumalanse. Di ba? Hindi namin magawa dito sa Pilipinas kasi kapag ka dito sa Pilipinas, ang mangyayari lang, ipapahouse arrest lang nila yan. O dyan ka na lang sa ICC. At least, habang dinidinig yung kaso mo, maayos pa yung higaan mo. Malamig pa dyan. Di ba? Kasi ako sa Pilipinas lang, mga boss jeepa mo, sir, gagawin yan at lilitisin, sasabihin lang niya mga yan, hindi ako nangungulangot, kinakamot ko yung labas ng ilong ko. Sasabihin lang niyan, house arrest na lang ho natin. Di pumabor pa doon sa matanda. Kawawa naman yung mga biktima, di umano. Di ba? administration sa paghuli sa dating Pangulo. Gayon din ang pahayag na mali ang paghuli kay FPRRD dahil labag ito sa Article 59 ng Rome Statute na dapat munang iharap sa lokal na hukuman ang isang akusado. Mabigat din ang minsang naging pahayag ni VP Sara na itakas na lang si Takas. O yan Diyan sila nagkandaletse-letse mga kababayan. Yung patakas-takas na sinasabi ng Vice Presidente. FPRRD mula sa detention facility ng ICC. Ito maaari ang pinagbatayan ng ICC upang i-reject ang hiling ng kampo ni FPRRD. Bakit kontrobersyal? Dito ko po tingin, nagkamali ang hukuman. Karamihan po, in fact, halos lahat ng Malamang pagka si Roque, yung asylum naman niya ang dininay, mga boss Chipabo Chef, sasabihin, nagkamali ang Netherlands sa akin! No? sinabi ng hukuman
ay base po sa mga sinabi ni VP Sara. Patakas-takas pa kasi kayong nalalaman. O eto si Pulong, si Boy Saksak. Si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, na anak ng dating Pangulo, tinawag na gross and disgraceful miscarriage of justice ang naging desisyon ng ICC. Dagdag pa niya na ito'y isang political theater. Ako, political chatter na naman. Ayusin mo na lang kaya yung yung magiging problema mo doon sa sasaksakin mong Nakasuhan ba siya doon? Nung bugaw daw? Bugaw daw eh. Mainit ang ulo ni Pulong doon sa bugaw eh. Sasaksakin, gaganon sa club.